Pupwede po yan, pupwede po natin gawin to, pupwede natin gawin kahit saang kisame. Pwede natin tong gawan ng paraan para malagyan natin ng designs. Sa mga gustong magpa-design, kahit na sabihin na natin na plain lang yung dati nyong kisame, na pong baklasin yan. So pupwede pa rin natin yan na gawin na lalagyan natin ng parang bagay yung mga baguhan ng mga modelo ngayon. So di ba ang ganda tingnan. Yan yung naging itsura nyo mga kamusta. Simpleng pamamaraan lang ng pag-design natin, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit na yung mga sinauna na design nyo ng kisame, ngayon hinahaluan natin siya ng makabago. Ngayon nagiging bago yung itsura niya. Hey, what's up mga kamusta? Magandang tanghali sa inyo lahat. So welcome back sa ating panibagong vlog. So narito tayo ngayon sa project natin dito sa Bonfal, Bayumbong, Nueva Vizcaya, kung saan magkakaroon tayo ng konting idea, konting kaalaman kung pwede nga ba natin lagyan ng design yung mga old o kaya yung mga naunang kisame ng ating mga bahay mga kamusta, no? So dito, bibigyan ko lamang kayo ng mga idea at konting tip kung ano yung mga materyales na kakailanganin natin, kahit na ito ay yung mga lumang design na o kaya yung mga kisame na kung saan pwede nating lagyan ng mga designs mga kamusta, no? So ayan, punta tayo doon sa loob at titingnan natin. So let's go. So ayan na mga kamusta, no? Tanghaling tapat. Ayan, pahinga muna yung mga tropa natin, kakatapos lang kumain. So eto na nga mga kamusta, no? Ito, nilagyan natin ng design kung saan nung napapansin niyo, kung yung nakita nyo din sa taas niya ay yung plain dati na kung saan may octagon sa gitna na plywood yung ginamit mga kamusta, no? Then yung pako, then kahoy mga kamusta. So yun yung mga ginamit nilang materyales dyan dati. Ngayon babaguhin natin o kaya binago natin yung itsura niya. Then ito, magkakaroon pa to ng design dito sa gilid niya mga kamusta, no? Parang lining kung saan dun tatama yung reflection ng lightings natin. Kasi kung napapansin niyo, naka-cove yan. Pero yung cove na yan mga kamusta, no, maliit na maliit lang. At saka yung dun sa may partition yan, kumbaga sarado yan. So walang papasukan ng kung ano-anong mga lumilipad na pwedeng mag-stay dun sa loob. So sakto-sakto lamang yan para dun sa may lalagayan lang natin ng ilaw. Kung napapansin niyo, ayan. Eto dati mga kamusta, no, sabi ko octagon to dati. Ngayon binuhay natin yung pagka-octagon niya. Tapos babaguhin natin yung kumbaga itsura niya ngayon. Kung napansin niyo, yun na nga, sabi ko may cove yan. Then lalagyan natin to ng trellis na tatlo dito sa may part na to. Then may trellis ulit dyan. So dito naman, yun nga, yung lalagyan natin siya ng drop ceiling kung saan tumble lamang siya na 10 by 10. So 10 cm, tapos 10 cm din yung lapad niya. 10 cm yung drop niya, then 10 cm yung lapad niya. So yun yung tatamaan ng lightings natin. Kasi kung naglalagay kasi tayo ng cove mga kamusta, no, yung habol natin dyan, kumbaga meron yung tatamaan niya ng ilaw. Ayan. So dito, kung napansin ninyo, sabi ko nga noon, maglalagay tayo ng design dito. Ayan. So dinesignan natin yung dating kisame natin na yan. So pupwede po yan, pupwede po natin gawin to, pupwede natin gawin kahit saang kisame. So pwede natin tong gawan ng paraan para malagyan natin ng designs. So sa mga gustong magpa-design, kahit na sabihin na natin na plain lang yung dati nyong kisame, huwag nyo na pong baklasin yan. So pwede pa rin natin yan na gawin na lalagyan natin ng parang kumbaga yung mga baguhan ng mga modelo ngayon. So kagaya na ito, octagon. So ito yung mga nauna. Ngayon babaguhin lang natin siya. Kasi kung yung mga nauna nun, kagaya niyan, may mga cornice. Ayan yung mga cornisa na yan. So para naman mas maging makabago siya, so lalagyan natin yan ng trellis. Sabi ko nga kanina, lalagyan natin siya ng konting contrasting para yung dating niya ay kumbaga sumasabay na siya sa mga bagong mga designs ngayon o kaya mga modernong design ngayon. Yan. So kung napansin, kung makikita nyo na ito mamaya, o kaya mamaya matatapos na to, itong part na to, kung saan malalagyan na yan. Para kitang-kita natin lahat yung magiging outcome niya. So dito tayo sa taas mga kamusta, no, at titingnan natin kung ano yung mga ginamit na materials dito. So kung napansin, sabi ko nga noon, ito nga yung ginamit nga natin dito mga kamusta, yung plywood dati to. Then ang ginamit natin ngayon ay yung cement board. Kung saan yung cement board natin ay yung 1/4 o kaya yung 4.5 na tinatawag, 4.5 mm.
So ang ginawa namin dito, ayan, ginawan lang namin to ng wall angle, nilagyan namin ng wall angle to. Tapos yan na, kinapit na natin yan sa taas, kung saan ginamit namin dyan yung black screw para kumapit dito sa plywood. Tapos yung sa kahoy, kasi kung mapapansin nyo, pako yung ginamit nila noon, kung saan kahoy nga kasi to yung frame nila dati. Ngayon hinaluan natin siya ng metal frames, kung saan yung metal frame din natin ay ginamitan na rin natin siya ng Hardiplex para kumbaga yung pang design natin eto na siya, hindi na yung kahoy at saka yung plywood. Kasi may mga disadvantage kasi pagka ganito, mapapansin nyo, ayan o, habang tumatagal kasi medyo yung mga portion na tumutuklap na siya, ayan, madali na siya kasi syempre open na ceiling to, kaya yung bubong natin naka open siya, so hindi siya slab. So malakas yung possibility na magmo-moist kasi siya. Kaya nagiging dahilan niya kung bakit nagtutuklap na ganito. Ayan. Ito yung disadvantage naman sa plywood. Pero maganda to mga kamusta, sa mga pang design, maganda rin siya gamitin. Ayan, di ba? So ginamit pa rin namin dito yung itong blind rivets natin. So maraming nanood sa last vlog natin mga kamusta na kinumpare natin yung blind rivets at saka yung hard screw mga kamusta, no? Ang lakas ng feedback noon, ang daming komento. Tapos ang taas ng views niya. So kung gusto niyo mapanood, ito yun mga kamusta, no? Yan. And then okay na tayo dito mga kamusta. Mamaya gagawin na natin yung design niya dito para makita ninyo yung magiging outcome niya. Kasi itong portion na to may curve dito. Kumbaga bended yung portion na yan. Then magkakanto tayo ulit doon. Then bended doon. Tapos magkakanto ulit doon. So kumbaga lalagyan natin siya ng design para mabuhay yung kumbaga may kasama tong octagon natin, no? Yan. Then yung trellis niya dito, makikita niyo na yan. So ayan mga kamusta, dito okay na. So ongoing yung preparation natin. Bali natapos na yung grinding, natapos na rin yung paglalagay ng ENB epoxy natin. So prepare na to para mailagay na natin o kaya mapahira na natin siya ng masonry putty. Ganon din dito sa portion na to. Yan. So prepared na to lahat. Ito, nagmamasilya na rin kami dito. Yan, kung mapapansin nyo, maputi na siya. So ibig sabihin napahiran na yan. Then ganon din dito sa kwarto. Yan. So bali papatuyuin na lang yan. Then babalasbasan, lilihain. Tapos titingnan yung mga joints niya. Then pwede na tayo mag-primer dyan. So halos prepare na lahat to mga kamusta, no? Ganon din dito, ayos na rin to. Pati rin yan, yung isang room. Bali, pipinturahan din natin yan. Kung mapapansin nyo, plywood din siya. Yan, plywood din siya. So, ito yung mga naunang kisame dati, mga kamusta. Ito yan. So, halos pare-parehas yan. Ngayon, ito yung, kumbaga, ito yung naging additional natin dyan. Yan. So ito na mga kamusta yung naging outcome ng ating drop ceiling dito sa harapan mga kamusta, no? Ito yung sinasabi ko na trellis niya. Bali paring lang yan. So hindi na natin na-video yung preparation niya sa painting work. So dire-diretso na kasi yung ginawa natin. So mapapansin nyo, ayan, no? So simpleng drop lang to, naka box type lang din. Ayan. Diba? So diretso lang yan mga kamusta. So dito sa portion na to nag-curve yan. Or nag-bend yan sa portion na yan. Ganon din dito sa kabila. So mapapansin niyo yung sa kabila doon, kanto-kantuhan na lang yun. Yung kanto-kantuhan na lang siya. So di ba ang ganda tingnan. Yan yung naging itsura niya mga kamusta. Simpleng pamamaraan lang ng pag-design natin. Kahit sabi ko nga sa inyo, kahit na yung mga sinauna na design nyo ng kisame, ngayon hinahaluan natin siya ng makabago. Ngayon nagiging bago yung itsura niya, kagaya na ito. 'Di ba? Ito makaluma to na, o kaya yung mga sinauna, sabihin na nating sinauna. Tapos may mga cornice pa siya. So binuhay pa rin natin 'yan para mas maganda siya tingnan. Ngayon hinaluan natin siya ng modernong style para kumbaga hindi maiiwan, kasi yung mga design natin sa loob moderno na po 'yan mga kamusta, no? So ayan, di ba? Ganda. Lalo-lalo na pag napinturahan na yan. So kung mapapansin yan, na-prepare na yan lahat, oh. Mga painting works niya. So ito, yung pagpintura natin ng plywood. So ang ginagamit natin dyan mga kamusta, gagamitan muna natin siya ng flat wall enamel para bago natin siya masilyahan. Ayan. So may trellis pa tayong dalawa, oh.
So ayan mga kamusta no, bago tayo mag-end, ayan magsha-shoutout muna tayo sa ating mga follower, at the same time mga kasamahan sa YouTube. So ito si Sadik Moco, Catch M All sabi niya. So isang YouTuber din to, isa nating kasamahan sa industriya ng YouTube. Sana suportahan nyo rin po siya, si Sadik Moco, Catch M All, ayan. Shoutout. Tapos kay Welderitoy TV, isa rin pong YouTuber po ito. Shoutout sa iyo Kamasta, no? Sa aking kaibigan na si Marco Francis Mix Vlog, isa rin pong YouTuber ito. Sana suportahan nyo rin siya. Taga Solano po ito, sana suportahan nyo. Si Calpo TV, isa rin pong YouTuber. Lakay, ayan, shoutout sa iyo. Tapos kay Al-Eds Builders, isa rin pong construction content creator din po siya. So si Ma'am Al-Eds Builders, sana supportahan nyo rin po siya. Then pwede nyo pong pasyalan ang kanyang YouTube channel para sa mga ginagawang mga bahay, ganyan. Kay Ryan Crositech, shoutout din sa'yo. Kay Fix and Review, shoutout din. Sir Rafi, maraming salamat sa suporta. Alex Bautista in Difficulties, isang YouTuber din ito. Isang YouTuber technician, mga kamusta, no? Kay Kuya Dudes Official ng Pinoy Electrical Warriors, sana suportahan nyo rin siya. Kay AJ Sound, isang YouTuber din ito. Kay Kuya West Jojo Tech, isang YouTuber din ito. Sana suportahan nyo po sila, no? Shoutout ka na rin kay Kapinta Lapat Vlog. Ayan. So maraming salamat. Ayan lang yung ating konting idea kung po pwede nga ba natin gawin mga kamusta na lagyan ng designs yung mga dating kisame natin. So po pwede po yan. Basta po gamitin nyo po dyan yung mga light materials din po. Gamit na kung saan kayang-kaya nyo dalahin. Kasi syempre yung mga nauna kasi syempre mga kahoy po yan, ganyan. So marami na rin gumamit ng mga metal frames dati. So pwede naman natin siyang designan mga kamusta, no? So ayan mga kamusta, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!